Trip Couture Vlogs with the gorgeous, fantastic, and fabulous Miss Mike. Hello guys, welcome to my channel. Now I am very excited because sa wakas nakarating din ako dito sa Job Fair. So ang tagal ko nang napapanood sa vlogs, tapos sabi ko gusto kong puntahan yan, and I want to share that as well to my viewers. Now medyo malayo-layo to guys from the center kung saan ako nakatira, kasi around 6 stations. So parang ang layo niya is Alabang or Santa Rosa, pero dito kasi sa Bangkok, well connected yung ng train station yung lahat ng places. So parang there are about 10 different train lines dito, kaya hindi mahirap puntahan. So ganon. So at the back is the Unilever building, and eto guys, papakita ko sa inyo. Pakita ko muna sa inyo. Tingnan nyo guys, ang ganda ng building, oh. Very iconic, diba? Ayan. So back to me. This is probably the biggest and the grandest night market in Bangkok. Kasi diba, ang daming mga night markets dito. Kahit saan ka pumunta, merong night market. But this is so far the grandest, the biggest, and parang pinakasosyal sa lahat ng night market. So, ayan guys, iikutin natin yung lugar, and I'm gonna show you kung ano mga makikita dito, at syempre dito na rin tayo magdi-dinner. So dito guys is the dining area. So kung gusto mo mag-chill, ayan oh, ang ganda ng mga ang ganda ng mga mabababa na bangko. Kasi parang mas relaxing siya kaysa sa dito sa mesa. So ikot na tayo guys, punta na tayo, tingnan na natin kung ano mga eksena. Actually hindi ko alam kung saan ako magsisimula. So ito guys, mga food, ang dami ng tao, mamaya magpipick up yan kasi today is Saturday. Tapos ito naman mga shoes, parang mga guys, mga second hand shoes. Tingin nga tayo mamaya dyan. Tapos ito naman mga food, itingin ako ng mga ukay-ukay na mga shoes kasi mukhang mura at 350 baht. Hindi na masama. Tapos ayan guys, just enjoy the view. Ang dami mga tourists, parang mga Chinese ata. Ang dami rin mga pupunta mga Chinese dito sa sa Bangkok. So ito merong barbershop. Now guys, ang barbershop dito sa Bangkok, ang gupit nila is 300 baht, and that is equivalent to around 400 plus sa peso. Now, natutuwa ako sa presyuhan nila kasi isipin nyo naman guys, sa atin, ang presyo ng gupit sa atin is 50 pesos. Sinong barbero ang mabubuhay doon? Samantalang, diba dito sa Thailand, fair lang yung presyo. 300 kahit na 400, at least, kahit na napapabayad ka ng medyo mahal, at least, mabubuhay yung barbero. Hindi katulad ng sa Pilipinas na kawawa naman yung mga barbero, kaya ang hihirap ng mga pamumuhay, di ba? So ito guys, tingnan nyo yan yung famous na parang ribs na may mga sili. Titingnan natin kung magkano, kasi hindi naman ako pwedeng umorder niyan kung masyadong malaki, kasi paano ko uubusin, di ba? So, titingnan natin kung merong single serve. Para kung merong single serve, anuhin natin, yun ang orderin natin. Kaya naman sa budget, nagkapera naman ng atin. So, ayun na guys, ang dami ng mga otashi.
Maginit pa naman, nalulorcal ake. As in, super lorcal ake. Charet! So, ito na, ayan oh. Ang dami na palang gumaya ng ano nila. Kasi, dati, ang pagkakaalam ko, isang store lang nag-offer niyan. Ngayon, parang lahat ng store na nadadaanan ko is meron na. Ito guys, so ang walang kamatayang potato chips. Nagtingnan yan yung friend ko na napakaganda. Pinakamaganda sa buong Pembo. Yan. So ito naman guys, yung mga beer at mga alak. Kung gusto niyo magwalwal, Chenes! So ayan, ikot muna tayo dito kasi parang merong second part dun sa kabila. So, ayan guys, pakita ko sa inyo yung mga the choices of the Chimenelin Varga. Nakatikim na kayo guys ng Chimenelin Varga. Ganun. So, super ikot lang ang akla para sa economical, international Chimenelin. Bahala na kayo guys. Tumingin na lang kayo sa mga pretty. Mga pretty or mga La Fiorda. Ayan yung mga hilaw na mga hilaw na mga seafood. Ako guys, hindi ko ata ito-try kumain ng hilaw na seafood kasi kumain ako ng pad thai nung last week. Tapos, yung mahilig kasi akong magsipsip ng ulo guys. Charet! So, sinipsip-sip ko yung ulo nung hipo na malaki. Pero nung sinipsip ko siya, nalasahan ko na parang parang hilaw. Pero sinipsip pa rin ng lola mo kasi wala naman akong allergy sa wala naman akong allergy sa hipon. Ayan. Pag uwi ko talaga, namamaga na yung buong mukha ko. Tapos nangangati na ako, namumula na ako. Mabuti nga kamo, yung receptionist namin sa hostel, mayroong gamot kasi malayo-layo pa yung yung bilihan ng gamot kung sakasakali. So ayan, binigyan ako ng dalawa, pinainom sa akin yung dalawa. Naging okay ako kasi kung hindi ako nakakatakot, baka ikategi ko yun. Nag-travel pa ang bakla, pumunta ang Bangkok para lang dito mategi. Nakakaloka, diba? Huwag naman. Charet! So ito guys, just look at the food and everything. So ito mga mangga, mga hunganich. Actually guys, hindi ko na alam kung ano ang mga pipiliin dahil sa dami. Alam mo yon, if you are presented, wow, ito ang sarap nito guys. 20 baht per keme, 15 baht. Bibili tayo niyan mga Japanese Chimenelin. Kaso lang, pag napadami ka naman ang kuha, 100 na din. O ayan 10 baht. Sige mamaya, babalikan ko yan. So ito pa guys, ribs. Beautiful. Super duper. Ito naman may mga drinks na may mga guys, kung nakikita nyo drinks na may marijuana, ano kaya kung itry ko? Hindi ko kaya i-lurky. Parang hindi ko pwedeng itry kasi malay mo na marijuana ang lola nyo, tapos bigla akong naamats, tapos ang amats ko pala is gusto kong magjubadra. Nagtatakbo ang lola mo dito sa Job Fair ng nakahubad. Diyos ko, kahihiya ng isang bansang Pilipinas. Baka itakwil ako ni Digong. Maluka akis. Charet! Dito na tayo guys sa kabilang side. So, tingnan natin kung pareho lang naman. It's just that parang mas konti ata ang tao dito. Pero ganun pa din. Ang dami pa ding tao. Parang same. Ayan. Pwede ako dito. Kasi 180 lang. 184. Kaya ko na yan. 180. Ito yun guys. Ayan siya. Diba? Ayan. So parang mas chill dito guys. Kasi parang mas malaki yung mga places na kainan. Hindi katulad dun sa kabila na parang masyadong siksikan. Ito tamang-tama, nagugutom na ako. Tapos maya-maya kakain na ang ate nyo. So for now,
ano muna, tingin-tingin muna tayo ng mga ayun, ng mga seafood. Ayan guys, so ang daming mga nakatambay dito. Sa ano lang siya guys, sa likod lang siya ng Central Ramen 9 na mall ng bongga-bongga. Diba ang daming mall dito guys sa sa Thailand. Tapos para siyang yung parang every train station may mall. Tapos ang mga mall dito guys sa Thailand, hindi kagaya sa Philippines, dominated ng SM, saka Robinson, saka yung mga companies na gano'n. Dito, para mga independent, kaya hindi magkakapareho ang itsura. Ganoon. Pila na ako guys. Ayan guys, pila na ako dito sa sa pork ribs na may mga sili para maya-maya sakto pag madilim na nakakain na ang lolo niyo na. Kakain na ng kimi charet. Ito na guys, kakain na ang atin nyo. Tikman natin. Umuulan ng malakas. Maluka ako. Ang konti lang ng jasmine rice at 10 baht. Pero hindi wala namang pinagkaiba. Pero ito guys, nakakaloka. Paano kaya natin ito kakain? Titingnan ko kung ano ang lasa ng sabaw. Tingnan nga natin kung ano ang lasa ng sabaw. Tapos, kung maanghang na maanghang ba talaga to. Kasi ayun puro siya puro siya green chili. Masim-masim siya guys. Okay lang naman yung anghang. Sa level ko kumain ng anghang, kaya-kaya ko. Sabi ang lambot-lambot nung ang lambot-lambot ng karne, pati yung mga cartilage. Super. Talagang malalasahan mo guys yung lasa ng green na sili. Ganun. Fish sauce. Fish sauce. Do you have? Fish sauce? No? Okay. Ayan guys, kailangan natin itong kamayin. Harap. Nakaloka. Ayan guys, sarap-sarap. Kailangan kong kainin agad habang mainit pa. Sumama niya na lang yung full review. Tapusin ko na muna to para makakain ako ng maayos. So there guys, I'm now here sa mall, tabi ng Jad Fairs, Central Ramen 9. Kasi na-overwhelm ako sa dami ng tao after eating. Parang sabi ko, this is not the right place to end the vlog. Kasi minsan pag parang chaotic yung place, parang chaotic din yung thought, yung flow of thought. So, eto na guys, I'm gonna talk about the food. Yung food guys, nakalimutan ko kung anong pangalan, i-research ko na lang, is maanghang siya. Normal sa akin kasi mahilig ako sa maanghang. And kung makikita nyo, yung lahat ng green na yun, hindi siya lahat green chili. Meron siyang halong parang cilantro, pero maanghang pa rin. Now, medyo nakulangan lang ako sa alat. Medyo maasim on the side. I was asking for fish sauce, hindi ako maintindihan ng girl, kaya hindi na lang ako nagpumilit, pero mas masarap sana kung maalat-alat. Kasi ako guys, pag kumakain, nire-repair ko yung food. Kung ano yung kulang, dinadagdagan ko kasi ayoko kumakain ng bitin yung lasa. But anyway, for 180 baht, super mura, ang dami-dami. Hirap na ako guys ubusin. In fact, meron akong tinirang mga laman kasi mas gusto ko yung part na may mga taba-taba dun sa may mga litid-litid
dun sa buto kaysa sa laman mismo. So, meron na ako dinaya ako na kasi hindi ko kayang ubusin ng dami-dami for 180 baht. Super mura. At the same time, yung kanin, jasmine rice is 10 baht only. So, I only paid 190 baht. I will put the peso equivalent here. So, nung paalis na ako, kasi hindi pwedeng hindi ka guys magkamay kasi hindi mo makakain yon ng kutsara ang gamit mo. So, nung paalis na ako, wala pa naman ako dalang wet wipes na iwan sa bahay. Inoffer ako nung katabi kong matandang lalaki ng ng wet wipes. Tapos, ang bait-bait ni kuya kasi talagang huhugasan ko na sana ng kamay. Yung kamay ko ng tubig na dala ko. Inoffer niya ako ng wet wipes. Tapos, nung paalis na ako, tinanong niya ako kung pwede daw kami magpa-picture. So, inunahan ko na siya since nasa labas na yung camera ko. Nagpa-picture kami, saka siya yung asawa niya. Ilalagay ko din dito yung picture namin. So, they are tourists as well from Hong Kong. Mga medyo maedad din na mag-asawa. Now, naisip ko lang guys, kung wala lang sanang language barrier, yung opportunity to have a friend, sayang. Kasi katulad kanina, gusto namin mag-usap, hindi kami masyado makapag-usap. Tapos sinanong ko siya kung may Facebook siya, hindi ko malaman kung meron o wala. Kasi pag ganun guys na meron akong nakikilala, gusto ko makuha yung Facebook kasi para, alam mo yun, para forever connected na kayo. So, but then again, kahit na hindi kayo magkaintindihan, kahit na may language barrier, if a person is kind, lalabas siya at lalabas and you will be able to connect with each other. So, di ba nga, kindness is always, alam mo yun, yung parang connects people. So, yun, eto naman guys, kwento ko sa inyo. Dito kasi sa Thailand, pag bumili ka, di ba sa Philippines, pag bumili ka ng soft drink, ibibigay sa'yo bote. Dito, pag bumili ka ng soft drink, ilalagay nila sa ganito kalaking lalagyan, punong-puno ng yelo. So, this is only for 25 baht. Siguro mga 36 something. So, ganyan. Tapos may plastic sila. Tingnan nyo yung plastic. Yung plastic nila ganito, ang ganda-ganda, diba? Single hand. So, yun. Meron sila ditong mga ganito na wala sa Philippines. So, I guess, guys, that's it. So, Jodd Fairs is such a fun place. It's the biggest, probably the largest, and the most famous and grandest night market here in Bangkok. Well organized, ang ganda ng mga stores. Tapos ang maganda sa kanya, hindi masyadong kamahalan. So, affordable. Tapos, ang linis, ang ayos ng mga stores, ang ganda ng mga stores. So, if you happen to be here in Bangkok, don't fail to visit Jodd Fairs. So, ano lang siya, tabi lang, sa likod lang siya ng Central Rama 9 Mall. Tapos, reachable siya by train kasi almost pagbaba mo ng train station, isang tumbling ka lang nandun ka na. So guys, I guess, yun na. Nasabi ko na lahat. I want to thank you all for watching. Please subscribe to support me on this channel. Just to let you know, I'm not earning anything yet. Wala pang sweldo ang nyola nyo. Hindi pa sumusweldo sa Facebook, so I need your support. Para naman, kahit paano, makabalik sa akin yung ginagastos ko dito sa travel, yung mabayad ko sa accommodation, pangkain, pambayad sa aeroplano, and all. So, thank you so much, guys. Have a great day. God bless. Mama! Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!